Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa inyong masusugid na tagapakinig at tagasuporta sa inyong mga YouTube channel. Ang mga kwento mo, ang isa sa pampalipas ko ng oras kapag wala akong ginagawa. Bukod kasi sa malilibang na ako, ay may mga aral pa akong nakukuha. Ang kwento ko naman ay hindi lang tungkol sa mga aswang, kundi sa paninindigan, sa tama at kabutihan kahit pakiramdam mo ay wala kang kakayahan na labanan ang kasamaan. Dito ko napatunayan na sapat na ang tapang at kagustuhang matapos ang kasamaan para lumaban. Itago niyo na lang pala ako sa pangalang Miguel. At ito ang aking kwento. Nangyari ito noong ako ay binata pa lamang at nagtatrabaho bilang isang barker sa isang terminal ng jeep. Tamad kasi akong mag-aral noon, Sir Blair. At kahit high school lang, ay hindi ko pa natapos. Dahil gusto ko na kumita na kagad ng pera. Ang tatay ko namang si Danilo ay kilalang mahusay na albularyo sa aming barangay. Kahit paano ay kumikita naman siya sa kanyang panggagamot. Sa kabila ng pagiging bulag ng kaliwang mata niya, ay hindi niya yon hinahayaang maging hadlang para mabuhay ng normal. Kaya napakalaki ng paghanga ko sa tatay ko. Madaling araw nagsisimula ang trabaho ko at natatapos yon bago maghating gabi. Sa maghapon ay kumikita ko ng sapat na pera para makaraos kami ng tatay ko sa isang buong araw. Isa na lang! Alis na, isa na lang! Mga sir, ma'am, pausog lang po ng konti sa kaliwa. Bigyan po natin ng karapatan yung papasok. Konting ipit-ipit lang po. Napahinto ako sa pagtawag ng mga pasahero nang may biglang tumapik sa likod ko. Paglingon ko, ay nakita ko ang kaibigan kong si Eman na isang takatakboy. Nagtitinda siya ng sigarilyo at candy. Nagulat naman ako sa'yo. Kala ko sino. Ano ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa kalsada ka at nagbebenta? Dinaanan lang kita saglit dito dahil papaalala ko sa'yo na mamayang gabi manonood tayo ng sine, di ba? Baka mamaya kasi mawala na sa sinehan yung gusto nating panoorin pelikula eh. Ay, oo nga pala no. Mamaya na pala yun. Naku, pasensya ka na, Chong ha. Pas muna ako. Bayaran na bukas ng kuryente. Yun muna ang uunahin ko. Labo mo naman, Miguel. Noong nakaraan linggo pa natin to pinlano tapos kung kailang kaorasan na eh. Tsaka namang aatras. Pinag-ipunan ko pa naman yung pambili ko ng popcorn na ticket. Kaysa naman nakapanood nga ako ng sine tapos wala namang kaming kuryente sa bahay. Siyempre, dapat alam ko kung anong dapat kong unahin ano. Tsaka, panigurado naman ano. Paglipas lang ng ilang araw, tignan mo, nasa bangketa na ang kopya ng pelikula na yun. Ano ka ba? Ang labo-labo kaya ng mga kopya na ganun. Tsaka alam mo tol, masamang bumili ng pirated na DVD sa bangketa. Pwede kang kasuhan nun. Hindi mo ba alam na hinuhuli na yung mga nagtitinda ng mga ganyan? Kahapon nga nagkahabulan pa yung mga pulis at sila Aling Kulasa eh. Hindi nga nahuli si Aling Kulasa, pero nasamsam yung mga paninda niyang DVD. Kaya pala nakita ko kaninang umaga si Aling Kulasa na nagtitinda na rin ng sigarilyo. Kasi nawala na siya ng kabuhayan. Bakit kasi gumagawa pa siya ng illegal eh? Alam naman niyang bawal pala yung ginagawa niya. Wow ha, sabay kambyo ah. Ikaw nga balak mo bumili ng pirated na DVD. Makapagsalita ka naman. O ano Chong, hindi ka ba sasama sa akin mamaya sa panonood? Yun na nga, hindi na muna. Next time na lang ako siguro. Kailangan ko munang unahin yung dapat unahin eh. Kaya mo namang manood mag-isa eh. Hindi na lang din ako manonood kung di ka sasama. Yan kinukonsensya mo naman ako eh. Hindi kita kinukonsensya, Chong. Ayoko lang manood ng mag-isa, no? Hindi bale,
Kapag nagkaroon na ako ng syota, meron na akong makakasama palagi sa mga lakad ko. Ang hirap mo kasi ngayain eh. Huwag kang mag-alala. Kasi kapag yumaman na ako, ay hindi ka na mahihirapang ayain ako sa mga lakad natin. Kahit nga ilibre pa kita okay lang yun. Sa tingin mo ba yayaman ka sa pagiging barker? Walang yumayaman sa ganyang trabaho, Chong. May sinabi ba ako na yayaman ako sa pagbabarker? Malay mo, di ba? Hindi natin masasabi. May swerteng dumapo sa akin. Anong klaseng swerte naman yun? Hindi ko pa alam. Basta, nararamdaman ko na hindi habang buhay ay nasa ganitong trabaho ko. Ginagawa ko to kasi wala naman akong ibang alam na trabaho eh. Alam mo, ang mabuti pa, magtinda ka na. Saka inaabala mo rin ako dito eh. Okay, sige. Sa ibang araw na lang tayo manood kapag may pera ka na. Umalis na si Eman at ipinagpatuloy ko na ang pagtawag sa mga pasahero. Nang napuno na ang jeep, ay nagbayad ng 5 piso sa akin yung driver ng jeep bago yun umalis. Isinilid ko sa belt bag ko ang barya. Ganon ang buhay ko sa araw-araw. Kahit mainit at minsan ay napapaos ako dahil sa kakasigaw ay nagtitiis na lamang ako para lang kumita ng pera sa marangal na paraan. 11:00 ng gabi nang nakauwi ako sa aming bahay. Ang bahay namin ay gawa sa hollow blocks ang dingding at pawid naman ang bubong. Naabutan ko ang tatay ko na nanonood sa aming maliit na TV. Kahit napakalabo ng palabas dahil sa luma na ang TV, ay nagtitiis pa rin siyang manood. Oh, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Opo, nagpares po kami ni Eman kanina kaya busog pa po ako. Bakit naman po pinapanooran niyo pa po yung TV? Hindi po ba sabi ko itapon niyo na po yan? Kung itatapon ko to, anong paglilibangan ko rito sa bahay? Saka wala pa tayong pabalik dyan, kaya hindi pa natin pwedeng idispatcha ang TV na yan. Hayaan niyo po tay, at yan po ang susunod kong pag-iipunan. Ay, oo nga po pala. Ito po yung pambayad natin sa kuryente oh. Salamat Miguel Akala ko talaga hindi na tayo makakabayad ngayong buwan. Ang totoo po niyan tay, nangutang po kay Mang Andres Mabuti nga po at pinahiram niya ako. Kulang po kasi yung kinita ko sa maghapon para po pambayad po natin sa kuryente. Buti naman at pinahiram ka ng pera ni Mang Andres. Nabayaran mo na ba yung hiniram mo sa kanya noong nakaraan? Hindi ko pa nga po yung nababayaran tay Pero ayos lang naman po kay Mang Andres kasi araw-araw ako nagbibigay sa kanya. Tay, hindi pa po ba kayo matutulog? Malapit na po maghating gabi Maya-maya pa ako. Di pa ako inaantok Oo nga pala Miguel. Pwede bang kahit isang araw huwag ka muna magbarker? Mangyaring gusto kasi kitang turuan sa panggagamot. Naniniwala kasi ako na kailangan mo matutunan to para pagdating ng araw anak at wala na ako, ikaw na ang magpapatuloy ng pagiging albularyo dito sa lugar natin. Tay, ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na wala po akong interes na maging albularyo? Doktor pa pwede. Ang kaso nga wala tayong perang pagpaaral sa pagiging doktor mo. Saka maganda na meron kang kakayahan na gaya na sa akin. Kumbaga yun nga tulad ng sinabi ko, ikaw magpapatuloy ng kung ano nasimulan ng mga ninuno natin. Nasabi ko na ba sa'yo na noon ay kilalang mahuhusay na albularyo ang ating mga ninuno? Lalo na ang lolo mo. Siya pa nga nagturo sa akin ng panggagamot. Nasabi niyo na po yan sa akin. Napakaraming beses na po. Basta tay, ayoko po maging albularyo. Sige mauna na po ako matulog. Kasi gigising pa ako mamayang madaling araw Matulog na rin po kayo maya-maya tay Hindi po magandang nagpupuyat kayo sa edad niyo pong yan. Nang dahil sa sobrang pagod ay hindi na ako naligo. Naghilamos na lang ako at nagpalit ng damit. Saka ako humiga sa papag. Dati pa ay hinihimok na ako ni tatay na maging albularyo na kagaya niya. Pero ayoko talaga.
Alam ko kasi na hindi ako yayaman sa ganun. Isa pa, kung magiging albularyo ko ay hindi ko alam kung mabubuhay ba kami dahil hindi araw-araw ay merong may sakit na nagpapagamot. Hindi kagaya sa pagiging barker ko na kahit paano ay meron akong nauuwing pera sa bahay namin. Kinabukasan ng umaga, habang nasa terminal ako, ay napansin ko na may mga bagong jeep na naroon. Hindi ko kilala ang mga driver at malinaw sa akin na hindi sila taga roon sa aming lugar. Tinanong ko ang isa sa mga driver na kakilala ko tungkol doon at ang sabi niya ay may bagong operator na nagpasok ng mga jeep sa terminal na yon. Para sa akin ay magandang bagay yon dahil kapag mas maraming jeep, ibig sabihin ay madadagdagan ang kita ko. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan para bumili ng tubig, ay isang matandang babae ang nakita ko na mabagal na naglalakad. Sa bihis niya at mga alahas na suot niya ay masasabi ko na may kaya siya sa buhay. Hindi ko siya pinansin nung una at bumili na ako ng tubig. Pagkakuha ko ng tubig ay napatingin ako sa matanda at kinabahan ako dahil parang matutumba na siya. Tumakbo ako palapit sa matandang babae at agad ko siyang inalalayan hanggang sa makaupo siya sa mahabang upuan na nasa gilid ng terminal. Naku nanang, ayos lang po ba kayo? Meron po bang masakit sa inyo? Medyo nahihilo lang ako. Dahil siguro sa tindi ng init ngayon. Naku, nakakahilo po talaga ang init ngayon kasi summer na ho eh. Oh, eto pong tubig oh. Uminom po muna kayo. Salamat. Salamat dito sa tubig. Tinanggap ng matandang babae ang tubig na inabot ko at napangiwi ako kasi inubos niya yon. Wala na tuloy akong maiinom at paniguradong kailangan ko ulit bumili ng para sa akin. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, nanang? Medyo maayos na. Salamat sa tubig mo. Ano po bang ginagawa niyo rito? Sasakay po ba kayo ng jeep? Saan po bang punta niyo? Kung gusto niyo, pwede ko po kayong ihatid sa jeep na sasakyan po ninyo. Hindi ako sasakay ng jeep. Titignan ko lang ang mga jeep ko rito. May mga jeep po kayo rito? Nako, mukhang mayaman po pala kayo. Ay hindi naman. Bagong pasok kasi sa terminal na ito ang mga jeep ko at gusto ko makita ng personal ang operasyon nila rito. Ibig po palang sabihin, ikaw yung sinasabi nila na bagong operator ng mga jeep dito sa terminal. Ako nga po pala si Miguel. Barker po ako dito. Ako naman si Berta. Alam mo, napakabuti mong tao. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Isa po kasi yan sa mga itinuro po ng tatay ko sa akin. Ang sabi po niya ay tumulong ako sa mga nangangailangan ng tulong sa abot po ng aking makakaya. Pero ano po nanang, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Kung gusto nyo po dadaling kita sa klinik na malapit po dito. Hindi na kailangan. Medyo maayos na ang pakiramdam ko dahil sa tubig na ibinigay mo sa akin. Maraming salamat ulit sa iyo, binata. Walang anuman po. Pero kung medyo maayos na po ang pakiramdam nyo, iiwan ko na po kayo rito. Ayos lang po ba? Kailangan ko na po kasing bumalik sa pagtatrabaho eh. Sige. Ayos lang. Pasensya ka na kung naabala pa kita sa trabaho mo. Naku, wala pong problema yun. Masaya po ako na nakatulong sa inyo, kahit na papano. Sandali. Bago mo ko iwanan dito, tanggapin mo ito. Nanlaki ang mga mata ko nang ilabas ni Manang Berta ang kanyang wallet mula sa kanyang shoulder bag. Humugot siya roon ng 1,000 piso at inabot niya yon sa akin. Teka, ano po yan? May ipapabili po ba kayo sa akin? Ano ka ba? Hindi kita pabibilhin ng kung ano. Sa'yo na ang perang ito. Ang mabubuting taong kagaya mo ay dapat na binibigyan ng gantimpala. Naku, sorry po.
hindi ko po yan matatanggap. At bakit naman? Tinulungan mo ko, kaya dapat lang na may kapalit kang makuha. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka tuluyan na akong nahimatay kanina. Ma'am, hindi ko po talaga matatanggap yan eh. Kapag po kasi tumulong ako sa isang tao, ay bukal yun sa aking kalooban. At hindi po ako umaasa na may makukuha po akong kapalit o gantimpala. Ay, sige na, tanggapin mo na ito. Bukal din naman sa loob ko na ibigay sa'yo to. Ma'am, pasensya na po talaga ha. Hindi ko po yan matatanggap. Aba, sayang naman. Pero sige, ikaw ang bahala. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Bigla kong nanghinayang sa 1,000 piso nang akmang ibabalik na yon ni Ma'am Berta sa wallet niya. Mabilis kong naisip ang mga pwede kong gawin sa 1,000. Makakabili na ako ng ilang kilo ng bigas at makakapag-ulam pa kami ni tatay ng masarap-sarap. Hindi ko rin kayang kitain ang ganung halaga ng pera sa buong araw. Kaya kinapalan ko na kagad ang mukha ko at kahit nakakahiya ay mabilis kong hinablot ang 1,000 piso mula sa kamay ni Ma'am Berta. Nagtataka siyang napatingin sa akin. Ay, sige na nga po. Tatanggapin ko na po to. Nakakahiya po kasi sa inyo kung tatanggihan ko kayo eh. Di ba sabi masama raw tumanggi sa grasya? Akala ko ba'y ayaw mo ng pera? Pero mabuti naman at tinanggap mo na yan. Para talaga sa'yo ang perang yan, Miguel. Naku ma'am, maraming salamat po. Malaking tulong na po to sa akin at sa tatay ko. Pero talaga po bang kaya nyo na? Hindi na po kayo nahihilo? Oo, hindi na ako nahihilo. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Sa huling pagkakataon ay nagpasalamat ako kay Ma'am Berta bago ko siya iniwanan. Napakasaya kong bumalik sa pagtatrabaho dahil sa perang ibinigay niya sa akin. Doon ko napatunayan na kapag kabutihan ang ginawa mo, ay susuklian ka ng higit pa sa ginawa mo. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo ako sa karinderya kung saan kumakain ang karamihan ng mga driver sa terminal. Mura kasi ang pagkain doon at medyo marami ang kada order. Yun nga lang, hindi gaanong masarap pero ang importante ay mura. Habang pumipili ako ng ulam ay dumating si Eman. Madalas ko siyang nakakasabay na kumain doon. O Chong, isang ulam na lang ang bilhin natin tapos hati na lang tayo. Wala pa akong ganong kita ngayon eh. Sige na, pumili ka na ng gusto mong ulam. Tapos ako na ang bahala magbayad. Oy, pwede ba Miguel? Gutom na ako ha, kaya wag ka muna magbiro. Mukha ba ako nagbibiro? Kung ayaw mo, edi wag. Hala, seryoso nga siya oh. O sige, hindi ko tatanggihan yan ha. Ate, isa nga nitong kaldereta at saka 2 kanin. Huwag mong kakalimutan yung libreng sabaw ha. Ate, itong ginataang gulay at pritong tilapia naman sa akin. Saka 2 kanin din. Tapos yung sabaw na rin ha. Umupo na kami ni Eman at hindi nagtagal ay ibinigay na sa amin ang order namin. Nagsimula na kaming kumain. Mabilis ang subo namin para makabalik na kagad kami sa pagtatrabaho. Alam mo ikaw, kapag sinabi kong libre, libre talaga. Ano mong palagay mo sa akin, mambubudol? Naninigurado lang ako. Saka ngayon mo lang naman to ginawa eh. Ang tagal na natin magkaibigan pero ngayon ko lang naranasan na ilibre mo ako. Bakit? Masama bang bumawi ako sa'yo? Ikaw kasi madalas na nanlilibre sa akin, di ba? Wala lang. Natutuwa lang ako kasi sa wakas, nailibre mo na rin ako. Teka, sandali. Huwag mong sabihin na mayaman ka na ngayon. Nagkatotoo na ba yung sinabi mo sa akin dati? Paano ka naging mayaman ha? Tumaya ka ba sa loto tapos nanalo ka ng jackpot? Ang lakas naman ng bunganga mo. Mamaya may makarinig sa'yo tapos isipin na tumama nga talaga ako sa loto. Manganganib pa ang buhay ko ng dahil sa'yo eh. Ikaw talaga oo. Tsaka paano naman ako tatama sa loto? Hindi naman ako tumataya sa ganun. Paano ka nga naging mayaman? Nagbibenta ka ba ng... Hoy, ikaw bawal yun. Uy, sira ulo. Hindi ako gagawa ng illegal ano. Saka hindi pa ako mayaman.
Alam mo kanina kasi, may tinulungan ako matandang babae na nahihilo. Yung pala yung bagong operator ng mga jeep dito. Ang pangalan niya, Ma'am Berta. Natuwa siya sa ginawa ko kaya yun, binigyan ako ng 1,000 piso. Parang pabuya daw. 1,000 lang? Hala, ang kuripot pala ng bagong operator dito. Anong 1,000 lang pinagsasabi mo? Para sa kagaya natin dukha, malaking halaga na yun. O kita mo naman, nagawa pa kitang ilibre. Sa bagay, kahit maglakad ako maghapon, wala akong mapupulot na 1,000 eh. Pero, in fairness mabait yung bagong operator. Tsaka, babae talaga. Mukhang mabait naman siya. Saka wala namang problema kung babae siya eh. Kasi hindi lang naman para sa lalaki ang pagiging operator ng mga jeep. Saka, alam mo, mukhang mayaman. Talaga? Ano bang itsura ng Ma'am Berta? Bakit mo ba inaalam? Para madali ko siyang makilala kapag nakita ko siya. Kung mayaman siya at matanda na, malamang ay wala na yung asawa. Kasi kung meron siyang asawa, yung asawa niya dapat ang nagpapatakbo ng negosyo nila at hindi siya. Ano naman sa'yo kung walang asawa si Ma'am Berta? Hindi ka ba nag-iisip? Dililigawan ko siya. Tapos kapag sinagot niya ako, ay aayain ko siya magpakasal. Para instant mayaman na rin ako, di ba? Kapit na to sa patalim. Sira ulo ka talaga kahit kailan. Manggagamit ka pa ng ibang tao para yumaman. Loko-loko. Hindi maganda yung naiisip mo. Kakaarmahin ka niyan, Eman. Saka kahit matanda na si Ma'am Berta, sigurado ko na hindi pumapatol yun sa amoy kalabaw at hindi kilala ang toothbrush at toothpaste. Wow ang sakit mo naman magsalita. Talagang personalan ng pag-atake mo Nagsasabi lang ako ng totoo, Brad. Para maiwasan mo masaktan kasi paniguradong hindi ka papatulan ni Ma'am Berta. Saka sa itsura niya, mukhang matalino siyang tao at hindi siya mabubudol. At isa pa, mas masarap sa pakiramdam na yayaman ka na walang ginagamit na ibang tao at hindi ka manluloko. Nagkibit balikat na lamang si Eman sa sinabi ko. Tinapos ko na ang pagkain ko at saka ako nagbayad. Iniwanan ko na si Eman dahil hindi pa siya tapos kumain dahil kailangan ko nang bumalik sa aking trabaho. Alam ko namang nagbibiro lang si Eman sa sinabi niyang liligawan niya si Ma'am Berta. Pero mas mabuti na ring sinabi ko na hindi tama na gumamit siya ng tao para makaahon sa kahirapan dahil baka bigla niyang totohanin ang biro niyang yon. Dahil sa nadagdagan ng maraming jeep ang pumipila sa terminal, ay medyo nadagdagan din ang kita ko araw-araw. Kahit mas napapagod ako, ay walang problema yon sa akin. Basta mairaos lang namin ni tatay ang mga pangangailangan namin. Makalipas ang ilang araw, ay may kakaibang nangyari sa terminal. Pagdating ko dun, para simulan ang aking pagbabarker, ay napansin ko ang ilang mga pulis sa paligid. Nakita ko si Eman, kaya lumapit ako sa kanya para magtanong. Anong meron? Bakit may mga pulis dito sa terminal? May nawawala kasing babae. Dito daw huling nakita kaya dito sila naghahanap at nagtatanong. Tinanong nga ako kanina ng isang pulis Sino daw yung babaeng nawawala? Yung nagtatrabaho daw dyan sa call center sa malapit. Ang sabi ko sa mga pulis ay nakita ko yung babae na sumakay sa isang jeep. Kahit nga mag-isa lang na pasahero yung babae, umalis pa rin yung jeep Tinanong na ba ng mga pulis yung jeepney driver? Oo, ang sabi ng driver ay nakiusap sa kanya yung babae na umalis na kasi wala naman na daw na ibang pasaherong darating. Naawa daw yung driver, kaya kahit lugi siya ay umalis siya. Ibinabaraw niya sa isang kanto yung babae at wala lang siyang alam sa nangyari sa babae. Ano kaya nangyari sa babaeng yun? Hindi kaya pagkababa niya hinold up siya o kaya may iba pang hindi magandang nangyari sa kanya? Yan na nga ang inaalam ng mga pulis Pero syempre, hindi pa rin nila inaalis yung posibilidad na may kinalaman yung jeepney driver kung bakit nawawala yung babaeng yun. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, ano? Parang kaliwat kanan na ang krimen. Pero sana, mahanap na yung babaeng nawawala at ligtas siya. Sana nga. O paano, Chong? Magtatrabaho na ako. Ako rin, para makaipon na kagad ako ng pera ngayong araw. Naging usap-usapan sa buong terminal
ang tungkol sa nawawalang babae. Marami ang nagkaroon ng haka-haka at ang naging prime suspect nila ay yung jeepney driver na nagatid sa babae. Pinagtanong-tanong ko kung nasaan yung jeepney driver na yun. Pero ayon sa mga tinanong ko ay hindi raw bumiyahe ng araw na yun. Hanggang sa makalipas ang 2 araw ay isang nakakasulasok na amoy ang kumalat sa terminal. Parang amoy yun ng nabubulok na hayop. Nagtulong-tulong kaming mga barker at ilang driver para hanapin ang hindi magandang amoy. Kasama kong naghanap si Eman. Maya-maya ay narinig namin ang sigawan ng mga tao sa talahiban na nasa likod ng terminal. Tumakbo kami ni Eman patungo roon at tumambad sa amin ang isang nabubulok na bangkay ng isang babae sa talahiban. Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay. Wakwak ang kanyang dibdib at wala na ang kanyang puso. Kapansin-pansin din ang mga kalmot at kagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi na napigilan pa ni Eman ang mapasuka sa tabi ko. Anak ng... Ano ba yan, Chong? Nakakadiri ka naman. Ba't mo ako sinukaan? Mapipigilan ko ba to? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bangkay eh. Yan ba yung babaeng nawawala? Oo, yan nga yun. Ganyan kasi yung suot niya bago siya nawala. Sino naman kayang gagawa niyan sa kanya? Parang napakalaki ng galit ng gumawa niyan para patayin siya sa ganyang paraan. Parang hayop ang tingin sa kanya eh. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis para mag-imbestiga. Kahit gusto ko pang makiusyoso ay hindi naman pwede dahil kailangan kong magtrabaho. Labis ang awang naramdaman ko para sa babae. Para kasi sa akin ay walang kahit na sino ang dapat na mamatay sa ganong kalunos-lunos na paraan. Nang dahil sa pagpatay na yon sa babae sa terminal ay binalot kami ng takot. Mabilis na kumalat ang pangyayaring yon at kahit sa mismong lugar kung saan ako nakatira ay nakaabot ang balita na yon. Isang gabi, pagdating ko sa bahay ay kinausap ako ni tatay tungkol doon. Totoo ba yung kumakalat na balita ngayon? Meron daw nakitang bangkay ng babae sa terminal. Opo, totoo po yun, tay. Sa may talahiban po nakita. Nakakaawa nga po kasi grabe po talaga yung ginawa dun sa babae. Ang nakakatakot pa po nito ay hindi pa nauhuli yung salarin. Wala pa bang sospek ang mga pulis? Meron na po. Yung jeepney driver po na uling sinakyan ng babae. Kaya lang pagkatapos nakausapin ng mga pulis yung driver na yun, hindi na siya nagpakita sa terminal. Sa pagkakaalam ko po, isa yun sa mga driver ng jeep na pagmamayari po ni Ma'am Berta. Yung po bang bagong operator ng jeep dun sa terminal? Sana naman ay mahuli na kung sino ang totoong pumatay dun sa babae. Pero sabi mo, ay grabe ang ginawa dun sa babae, di ba? Bakit? Paano ba pinatay yung babae? Base po sa mga narinig ko sa mga pulis, winakwak daw po ang dibdib ng babae gamit ang kuko. May mga kagat at kalmot din po siya sa iba't ibang parte ng katawan niya. Hindi pa po matukoy ng mga pulis kung anong klaseng hayop o tao ang gumawa nun sa babae. Kaya nga po naguguluhan ng mga pulis na nag-iimbestiga. Hindi nila malaman kung tao o mabangis na hayop ang pumatay dun sa babae. Napansin ko ang biglang pagtahimik ng tatay ko. Napatingin siya sa kawalan na para bang meron siyang iniisip na napakalalim. Maya-maya pa ay tila may takot na rumihistro sa kanyang muka. Bakit po bigla po kayong tumahimik dyan? May problema po ba, tay? Iniisip ko lang kasi yung sinabi mo sa paraan ng pagpatay dun sa babae. Huwag naman sanang tamang nasa isip ko. Pero sa palagay ko, hindi tao o hayop ang salarin sa pagpatay na yun. Pero tay, wala naman pong pwedeng pumatay dun sa babae, kundi tao o hayop lang. Ano po bang naiisip niyo na pumatay dun sa babae? Sa ngayon ay hindi ko muna sasabihin sa iyo ang hinala ko. Dahil baka mali ako. Isa pa, ayokong magdulot ng takot sa iyo.
Tatay naman eh. Masyado pa po kayong pasuspend sa akin eh. Sabihin niyo na po sa akin ang inala niyo. Binibitin niyo pa po ako eh. Basta anak, saka ko nasasabihin sa iyo kapag sigurado na ako. Sa ngayon ay sa akin na munang nasa utak ko na sala rin sa pagpatay dun sa babae. Ang labo niyo naman, tay. Dapat di mo nalang sinabi sa akin na meron kayong hinala na kung sino ang pumatay dun sa babae. Mag-iisip patuloy ako ngayon. Baka nga, di pa ako makatulog nito eh. Huwag mo na nga akong pilitin na sabihin sa iyo. Malalaman mo rin kapag sigurado na ako. Ang mabuti pa ay matulog ka na at maaga pa ang gising mo mamaya. Wala na akong nagawa, kundi ang humiga sa papag para matulog. Alam ko kasi na kahit anong pilit ko sa tatay ko ay hindi niya sasabihin sa akin kung ano ang gusto kong malaman. Napaisip tuloy ako kung ano pa ang pwedeng pumatay dun sa babae maliban sa tao at hayop. Nang sumunod na araw ay dumating ako sa terminal at nagkakagulo ang mga tao roon. Nalaman ko na may natagpuan na namang patay doon at sa pagkakataong yon ay isang jeepney driver. Kilala ko ang jeepney driver na yon at madalas ay sa terminal siya natutulog. Natagpuan ang katawan niya sa loob mismo ng kanyang jeep at ang paraan ng pagpatay sa kanya ay kagaya nung sa unang babaeng pinatay. Mas lalong lumala ang kaba ko dahil sa mga patayang nangyayari sa terminal ng jeep kung saan ako nagtatrabaho. Kaya habang kumakain kami ni Eman sa karinderya, ay yun ang aming pinag-usapan. Nakakatakot na talaga sa terminal na to, Chong. Biruin mo, 2 na ang pinatay. Sinabi mo pa, Chong, ang mas nakakatakot ay hindi pa rin nahuhuli yung salarin. Halata namang iisa lang ang pumatay dun sa babae at saka dun sa driver eh. Kasi parehas yung paraan ng pagpatay sa kanila. Pero alam mo ba ang usap-usapan dito, Chong? Ang sabi nila, baka raw aswang ang pumapatay dito. Ano ka mo? Aswang? Ano bang kalokohan yan? Hindi ko akalain na naniniwala ka pala sa mga ganyan-ganyan. Ano ka ba, Chong? Noon di talaga ako naniniwala. Pero sa mga nangyayari ngayon dito, ay parang gusto ko naman niwala na totoo mga aswang. Isipin mo nga, sa tingin mo ba ay may taong kayang gumawa ng ganong klaseng pagpatay? Tsaka imposible namang mabangis na hayop ang may gawa nun kasi walang mabangis na hayop dito. Buti sana kung nasa gubat tayo, di ba? Ayoko maniwala muna sa aswang-aswang na yan. Tsaka na ako maniniwala kapag meron ng matibay na ebidensya na aswang nga ang pumatay dun sa 2 biktima. Para sa akin ay mahirap paniwalaan na aswang ang may kagagawa ng mga pagpatay. Naisip ko na nabuo ng ilang mga tao ang ganong kwento dahil wala pa ring nahuhuling salarin ang mga pulis. Kumbaga, nag-isip na lang sila ng pwede nilang masisi kahit hindi sila sigurado sa kanilang mga sinasabi. Pagsapit ng gabi, pagkaalis ng huling jeep, ay lumapit sa akin si Eman, dala ang kanyang mga paninda. Chong, pauwi ka na ba? Sasabay na ako sa'yo. Parang ngayon ka lang yata sasabay sa akin ng pag-uwi ah. Anong meron? Natatakot kasi akong umuwi na mag-isa eh. Alam mo na, baka makasalubong ko yung aswang. Ayokong bukas ng umaga ay matagpuan niyo akong wakwak ang dibdib at walang puso. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nagpapaniwala ka kasi dun sa kwento tungkol sa aswang eh. Eh di ikaw tuloy natatakot. Wala namang masama kung maniniwala ako ron eh. Mas okay na mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Ewan ko sa'yo. Pero sandali lang, iihi lang ako. Hintayin mo na lang ako rito. Sasama na lang ako sa'yo. Wala nang tao rito eh. Ayoko mag-isa. Alam mo ikaw, napakaduwag mo talaga. Sasama ka pa talaga sa akin sa banyo. Kahit sa labas na lang ako ng banyo, doon na lang kita hihintayin. Sige na nga. Tumatagal lang ang pag-uusap natin dito eh. Baka mamaya sumabog ng pantog ko eh. Nagtungo na kami ni Eman sa nag-iisang banyo sa terminal ng jeep. Ako lang ang pumasok doon habang si Eman ay hinintay ako sa labas. Pumwesto ko sa isang urinal at nang natapos na ako sa pag-ihi ay lumapit ako sa lababo para maghugas ng kamay. Pagbukas ko ng gripo ay nagulat ako nang bumukas ang isang cubicle.
Mula sa salamin sa harapan ko ay nakita ko ang isang matangkad na lalaki na may makapal na bigote ang lumabas sa cubicle at tumabi siya sa akin para maghugas ng kamay. Nagtama ang mga mata namin ng lalaki sa pamamagitan ng salamin. Napansin ko na pailalim siya kung makatingin na para bang may masama akong ginawa sa kanya. Ang sama mong tumingin ah. May problema ka ba? Hindi sumagot ang lalaki. Lumabas na siya ng banyo. Pagkatapos kong maghugas ng kamay, ay lumabas na rin ako. Chong, nakita mo ba yung lalaking lumabas kanina? Ang samang tumingin eh. Parang gustong maghamon ng suntukan eh. Yung matangkad na lalaki? Oo, nagmamadali nga eh. Di ko na alam kung saan pumunta eh. Akala niya yata hindi ko siya papalagan ha. O tara na, umuwi na tayo. Nagsimula na kami maglakad ni Eman pauwi sa barangay kung saan kami nakatira. Maya-maya ay lumiko na kami sa isang mas maliit na daan. Pwede naman kaming sumakay ng tricycle pauwi, pero dahil nagtitipid kami ay mas pinili naming maglakad. Sa gitna ng paglalakad ay may kakaiba kong naramdaman. Tila merong nakasunod sa amin, kaya huminto ako at lumingon sa likuran. Isang lalaki ang napansin ko na nakatayo sa gilid ng daan. Dahil medyo malayo siya sa amin, ay hindi ko na nakita ang mukha niya. Muli akong naglakad, pero mas nilakasan ko ang pakiramdam ko. Eman, huwag kang lilingon ha. Parang sinusundan tayo ng lalaki sa likuran natin. Baka naman papunta rin siya sa barangay natin. Masyado ka naman mapangusga. Tamang hinala ka. Hindi, Chong. Seryoso ko. Parang yung kasi yung lalaki na nakasabay ko kanina sa CR dun sa terminal. Hindi kaya may balak siyang masama sa atin? Ano ba kasing sinabi mo sa kanya kanina doon sa CR? Tinanong ko kung bakit masama siyang tumingin. Inangasan ko para malaman niya na hindi ako natatakot sa kanya. Nako, bakit mo naman sinabi yun sa kanya? Baka napikon sa yun. Kaya niya tayo sinusundan ngayon. Ang laki pa namang tao nun. Ang laki ng katawan eh. Kahit dalawa tayo kapag binugbog tayo niyan, naku po, wala tayong kalaban-laban. Sus, masyado ka naman matatakotin. Takot ka na nga sa mga aswang eh. Pati ba naman sa tao? Lahat na lang kinakatakutan mo. Duwag. Mabuti na nagsasabi ng totoo, no? O ano nang gagawin natin ngayon, Chong? Nakasunod pa rin ba siya sa atin? Sandali. Ano kaya kung lapitan ko na siya? Bakit mo siya lalapitan? Kakausapin ko lang. Tatakutin ko para lubayan tayo. Ayan ka na naman eh. Oo na, alam kong matapang ka, pero minsan, dapat inilulugar mo rin ang tapang mo. Paano? Kung may dala pala yung patalim o kaya may baril yan. Basta, akong bahala. Sa likod lang kita kung natatakot ka. Nang huminto ako sa paglalakad, ay agad akong humarap sa lalaking nasa likuran namin. Sa sobrang takot ni Eman, ay humawak na siya sa braso ko. Huminto rin sa paglalakad yung lalaki at sigurado ako na sa amin siya nakatingin. Hoy ikaw, bakit mo kami sinusundan ha? May kailangan ka ba? Ayusin mo naman ang pakikipag-usap sa kanya. Baka magalit siya lalo eh. Ano ka ba? Akong bahala. Huwag kang makialam tsaka huwag kang matakot. Ano ha? Bakit ayaw mo magsalita? Lumapit ka rito para makapag-usap tayo. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Chong naman, bakit mo pa pinapalapit? Umalis na tayo. Tumakbo na tayo. Total malapit na tayo sa barangay natin eh. Kumalma ka nga lang dyan. Hindi ako papayag. Natakutin niya tayo sa pamamagitan ng pagsunod-sunod niya sa atin. Dapat niyang malaman na siya ang dapat na matakot sa atin. Ang totoo ay gusto kong iparamdam sa lalaki na hindi kami natatakot sa kanya para umalis na siya. Kaya medyo napaatras ako nang nagsimula siyang maglakad palapit sa amin. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Papunta na siya sa atin, Chong. Tumakbo na tayo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang tumakbo. Baliw ka ba? Sa tingin mo ba ay kaya kitang iwanan dito mag-isa? Tayong dalawa ang tatakbo. Tara na! Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan habang palapit yung lalaki. Napakunot ang noo ko dahil napansin ko na tila nagbabago ang anyo ng lalaki. Kumislap
ang mapupula niyang mga mata at humaba ang kanyang mga kuko. Nang ilan di pa na lamang ang layo sa amin ng lalaki, ay napasigaw si Eman dahil tuluyan ng tumambad sa amin ang nakakatakot na itsura ng lalaki. Maihahalin tulad sa isang halimaw ang anyo niya. Matutulis ang mga ngipin niya at mabalasik ang kanyang muka. Isang malakas na pag-angil ang pinakawalan ng lalaki bago siya mabilis na tumakbo papunta sa amin. Naunang tumakbo si Eman habang ako ay napatulala sa labis na pagkabigla. Hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa kahit sinasabi ng utak ko na kailangan ko nang tumakbo. Binalikan ako ng kaibigan kong si Eman at hinila niya ako sa braso. Doon lang ako tila nagising at saka ako tumakbo kasama si Eman. Nagulat kami nang may lumipad sa itaas namin at bumagsak sa unahan namin ang nakakatakot na nilalang. Napaatras kami. Naglalaway ang nilalang na parabang gutom na gutom siya. Sabi ko naman sa'yo eh, huwag mo na siyang palapitin eh. Hoy! Ikaw ah! Kung sino ka man! Hindi kami natatakot sa'yo! Ikaw lang, ako natatakot ako sa kanya. Muling umangil ang nilalang at umakto siya na pasugod na sa amin. Pero bago pa siya makagalaw, ay may isang tao ang sumulpot sa likuran niya. Gamit ang itak ay sinaksak ng taong yun ang nilalang sa likod. Umalingaw-ngaw sa paligid namin ang malakas na sigaw ng nilalang at saka yun mabilis na tumakbo palayo. Nanlaki ang mga mata ko nang nakilala ko ang taong nagligtas sa amin ni Eman. Mang Danilo, salamat po dumating ka. Kung hindi, baka pinatay na kami ni Miguel ng halimaw na yon. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Hindi naman po, Mang Danilo. Salamat po talaga. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Iatid ka muna namin sa bahay niyo, Eman. Sige po, hindi ko po talaga kayang umuwing mag-isa sa bahay matapos po nang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Nabuhay pa kami ng kaibigan kong si Eman. Ang buong akala ko talaga ay katapusan na namin ng gabing yun. Maya-maya ay magkakasama na kaming naglakad. Mang Danilo, ang galing niyo po talaga kanina. Tamang-tama po ang dating niyo. Paano niyo po nalaman na nasa panganib po kami ni Miguel? Inaabangan ko kasi si Miguel doon sa may arko. Simula kasi nang may pinatay sa terminal, ay alam ko na delikado ng panahon ngayon. Kaya gusto kong makasigurong ligtas na makakauwi ang anak ko. Mabuti na lang at nakita ko kayong tumatakbo. Meron na naman nga pong pinatay dun sa terminal. Jeepney driver naman po. Tapos yung pagkamatay niya, kagaya din dun sa unang babaeng pinatay. Kung gano'n tama nga ang kutob ko. May aswang nga ron sa terminal ng jeep. At malinaw na yung muntik nang umatake sa inyo ay ang aswang na pumatay doon sa babae at sa jeepney driver. Kung ganun, tama yung sinasabi ng iba na aswang nga ang salarin. Aswang? Hindi naman totoo ang aswang? Mahirap man paniwalaan, pero totoo ang aswang, Miguel. Kasama natin silang naninirahan dito sa mundo. May mga aswang na masasama at meron din namang mabuti. Sa kasamaang palad, malinaw na masamang aswang ang nandito sa lugar natin. Nakakatakot na palang magpagabi pa uwi. Kaya lang, hindi naman pwedeng hindi tayo gagabihin, Chong. Kung maaga kasi tayong uuwi, halos wala na tayong kikitain. Wala namang problema kung magpagabi kayo. Basta alam niyo kung paano niyo ipagtanggol ang inyong mga sarili. Hindi nagtagal ay naihatid na namin si Eman sa bahay nila. Nang nakauwi na rin kami ni tatay sa bahay, ay agad din niyang isinarado ang pinto. Umupo ako at napansin ko ang mga bawang na nasa lamesa. May iba roon na tinagtad na. Tay, ano pong ginawa niyo rito sa mga bawang? Ang dami naman po. Mag-aadobo po ba kayo o gagawa ng chili garlic oil? Sa tingin mo ba, ay magluluto pa ako ng ganitong oras? Aba, malay ko po. Kung trip niyo pong magluto ngayon. Para saan po ba mga bawang na yan? Kinuha ko ang katas ng mga bawang na yan.
At ipapahid ko dito sa aking itak. Mas magiging epektibo laban sa aswang ang isang sandata kung papahiran mo siya ng katas ng bawang o kaya ay kalamansi. Ang mahal kasi ng kilo ngayon ng kalamansi, kaya bawang na lang ang ginamit ko. Nakita mo naman, sobrang nasaktan yung aswang kanina nang saksakin ko siya sa likod. Kasi nga, may katas ng bawang itong itak na ginamit ko. Talaga po palang totoong aswang, no? Akala ko po dati gawa-gawa lang sila para panakot sa mga bata. Pero bakit po pala parang ang dami niyong alam tungkol sa aswang, Tay? Sa palagay ko, ay panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ha? Ano pong katotohanan, Tay? Teka, naampun lang ako? Tay naman, bakit ngayon niyo lang po yan sinabi sa akin? Loko-loko. Pwede bang manahimik ka na muna at patapusin mo ko sa pagsasalita? Saka paano ka magiging ampon? Para tayong pinagbiyak na bunga. Ay, pasensya na po. Madalas po kasi sa mga napapanood ko pong soap opera na kapag sinasabi po ng magulang na may sasabihin daw po silang katotohanan sa anak nila, kadalasan, yun, ampon po yung sinasabi sa anak. Tay, ano po ba yung katotohanan na sasabihin niyo sa akin? Alam mo anak, noon, isa akong manunugis. Kung di mo alam kung ano ang manunugis, ay sila yung mga taong nakikipaglaban sa mga aswang. Talaga, Tay? Nakikipaglaban ka po nun sa mga aswang? Oo. Hindi totoo na kaya nabulag ang isa kong mata ay dahil na-aksidente ako nun sa trabaho. Ang totoo ay aswang ang may gawa nito. Alam yan ng nanay mo, pero mas pinili lang naming wag sabihin sa'yo dahil matagal ko nang tinalikuran ng pakikipaglaban sa mga aswang at tinuon ko na labang ang aking atensyon sa pagiging albularyo. Ang astig niyo pala, Tay. Hindi ko akalain na may ganyang kapalang kakayahan. Pero bakit niyo po sinasabi sa akin yan ngayon? Dahil gusto kitang sanayin sa pakikipaglaban sa aswang para magkaroon ka ng kakayahan na protektahan ang iyong sarili. Kailangan mo yan, lalo na't sigurado na tayong merong aswang dito sa lugar natin. Isa pa, gusto kong tugisin at patayin ang aswang na yon para maging ligtas tayong lahat. Kailangan mo kong tulungan sa bagay na yun, anak. Teka, sandali lang po. Bakit naman po kayo nagdidesisyon kagad para sa akin? Dapat po ay tanungin niyo muna ako kung gusto ko po bang makipaglaban sa mga aswang. At bakit? Ayaw mo bang mapatay ang aswang na yon? Gusto ko naman po. Pero wala na po akong oras para sa pagsasanay na sinasabi niyo eh. Saka ayoko rin po labanan ng aswang na yun. Hayaan niyo na lang po ang mga pulis na gawin ang trabaho nila. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga pulis sa aswang? At isa pa, may mga aswang na hindi tatabla ng bala ng baril. Ang makakapatay lang sa kanila ay isang kagaya ko na may malawak na kaalaman pagdating sa pagtugi sa mga aswang. Delikado po kasi naiisip niyong gawin, Tay. Paano kung mapahama ka? Huwag naman po sana mangyari, pero paano kung yung pagpapakabayanin niyo na yan ang maging dahilan para maulila ako? Baka dyan po kasi kayo mamatay eh. Kung ayaw mo makipaglaban sa aswang, ako na lang ang gagawa nun. Talagang hindi na kita maaasahan sa mga bagay na gusto kong ituro sa'yo na ikaw rin naman ang makikinabang sa bandang uli. Una, ang panggagamot, yung pagiging albularyo. Tapos ngayon naman, ang pakikipaglaban sa aswang bilang manunugis. Lahat na lang tinatanggihan mo. Ang mga yan na nga lang ang kaya kong ipamana sa'yo. Tapos ayaw mo pang sundin ang gusto ko. Bahala ka na nga sa buhay mo. Magsasalita pa sana ako para magpaliwanag, pero umalis na si tatay sa harapan ko. Nagtungo siya sa kusina at itinabi niya ang itak. Ramdam ko na masama ang loob ni tatay sa akin, pero hindi ko kasi talaga kayang gawin ang mga ginagawa niya. Pakiramdam ko kasi ay wala akong kakayahan na mahigitan ang pagiging albularyo niya at ang pagiging manunugis niya. Baka sa huli ay mabigo ko lang siya at yun ang ayokong mangyari. Simula noon ay naging mas maingat na kami ni Eman. Palagi na kaming sabay na umuuwi sa gabi at nagdadala kami ng patalim para kung sakaling may aswang na umatake sa amin ay meron kaming magagamit para ipagtanggol ang aming mga sarili. Nagsimula na ring lumabas si tatay tuwing gabi, dala ang itak niyang
pinahira niya ng katas ng bawang. Alam ko na sinusubukan niyang patayin ng aswang, kaya labis ang takot na nararamdaman ko para sa kanya. Ilang beses ko siyang sinubukang pigilan, pero talagang buo ang loob niyang gawin ang bagay na yon. Hanggang isang madaling araw, habang mahimbing akong natutulog, ay napabalikwas ako nang bumukas ang pinto ng aming bahay. Bumukas ang ilaw at doon ko nakita ang tatay ko na hawak ang itak na may bahid ng dugo. May sugat siya sa kanyang braso na halatang mula sa kagat ng aswang. Agad ko siyang inalalayan sa pag-upo at may pag-aalala ko siyang tinignan. "Tay, ano po nangyari sa inyo? Nakipaglaban ka po ba sa aswang?" Wala na yung aswang. Nagawa ko na siyang patayin. "Sigurado ka po ba, tay?" Oo, sigurado rin ako. Bukas makikita niyo ang katawan ng aswang sa terminal ng jeep. Doon kami nagharap. "Ibig po ba sabihin, tay, ay ligtas na po tayo? Sabi ko naman sa inyo, tay, hindi mo na kailangan ng tulong ko kasi kayang-kaya mo nang patayin yung aswang nang ikaw lang eh." Kahit na, mas maganda pa rin kung marunong ka makipaglaban. Dahil hindi natin alam kung mauulit ba ang ganong pangyayari. Ang mabuti pa, kunin mo yung gamit ko sa paglilinis ng sugat para malinisan ko tong kagat sa akin ng aswang. Agad kong sinunod ang utos ng tatay ko. Pagkakuha ko ng mga kailangan niya, ay tinulungan ko siyang linisan ang sugat niya. Sa loob ko ay napakasaya ko dahil sa wakas ay wala na ang aswang at wala na ring mamamatay ng dahil sa halimaw na yon. Kinabukasan ay ginulat ang lahat ng nasa terminal nang tumambad sa kanila ang walang buhay na bangkay ng aswang. Pinagkaguluhan yun ng mga tao dahil sigurado ko na yun ang unang beses na nakakita sila ng ganong nilalang. Lihim akong humanga sa tatay ko dahil hindi ko akalain na kaya niya talagang makipaglaban at pumatay ng aswang. Pero dahil sa sinabi ni tatay na huwag kong sasabihin sa kahit na sino ang kakayahan niyang yun, ay nanatiling tikom ang bibig ko sa lahat maliban kay Eman. Habang nakatambay kami sa upuan sa gilid ng terminal, ay napag-usapan namin ang tungkol sa pagpatay sa aswang. Chong, umamin ka nga sa akin. Ang tatay mo ba ang pumatay dun sa aswang? Hoy, Eman, huwag mo tong ipagsasabi sa iba ha. Oo, tama ka. Si tatay nga ang pumatay dun sa aswang kagabi. Hindi nga ako makapaniwala na dati pala siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Sabi ko na nga ba eh. Nung nakita ko yung bangkay ng aswang ay naisip ko kagad na si Mang Danilo ang tumira doon. Grabe pala ang tatay mo, Miguel. Hindi lang siya magaling na albularyo, kundi mahusay din siyang aswang slayer. Gusto pa nga sana akong turuan ni tatay na makipaglaban sa aswang pero tumanggi ako. Ano ka mo? Aba, bakit naman? Kung ako ang anak niya, papayag kagad ako. Tapos, papatayin ko ang aswang. Tapos, magpapabayad ako sa gobyerno. Sira ulo ka talaga Puro pera na lang talaga nasa utak mo, no? Walang masama ron, no? Siyempre, ilalagay mo sa bingit ng kamatayan ng sarili mong buhay. Kaya dapat lang na pagkaperahan mo yun. Bakit ba hindi yung gawin ng tatay mo? Dapat sabihin niya doon sa mayor natin na siya ang pumatay doon sa aswang tapos humingi siya ng pera. Malabong gawin ng tatay ko yun. Wala sa pagkatao niya ang mga sinabi mo. Ayaw nga niyang ipaalam sa lahat na siya ang pumatay doon sa aswang Napahinto ako sa pagsasalita nang nakita ko si Berta na naglalakad palapit sa amin ni Eman. Tinapik ko sa braso si Eman at pabulong kong sinabi sa kanya na si Berta yung matandang babae na palapit sa amin. Pagkalapit sa amin ni Berta ay matipid siyang ngumiti. Wala akong ideya kung ano ang kailangan niya sa amin pero gumanti ako ng ngiti sa kanya. Magandang umaga po, Ma'am Berta. Ito nga po pala ang kaibigan ko, si Eman. Hello po, Ma'am Berta. Ang ganda niyo po pala sa personal. Magandang umaga rin sa inyo.
Mabuti at nakita kita, Miguel. May itatanong sana ako sa'yo. Ano pong itatanong nyo? Nabalitaan ko kasi na may aswang daw na pinatay dito. Kilala mo ba kung sino ang pumatay doon sa aswang? Kilala po namin. Talaga? Kilala niyo? Abay, sino? Pasensya na po kayo rito kay Eman ha. Minsan talaga hindi niya alam ang mga sinasabi niya eh. Ang ibig po niya sabihin ay hindi po namin alam kung sino po ang pumatay sa aswang. Pero kakasabi lang ng kaibigan mo na kilala niyo. Ay, sorry po. Prank lang po yun. Hindi po pala namin kilala. Nagulat na nga lang po kami na may nakabulagtang aswang dito eh. Abay, sayang naman pala. Bakit niyo po pala tinatanong yan, ma'am? Gusto ko sana siya bigyan ng pabuya sa kabayanihang ginawa niya. Hindi kasi lingid sa akin na may dalawa nang naging biktima ang aswang na yon. Ang mga ganong klase ng kabayanihan ay dapat na kinikilala at binibigyan ng pabuya. Napakalaking bagay na ginawa niya. Alam niyo naman na simula na may patayang nangyari rito, ay nabawasan ang mga pasaherong nagpupunta rito at hindi na gaanong nakakabiyahe ang mga driver. Sayang nga po eh. Pero malay niyo po. At magpakilala na yung pumatay dun sa aswang sa mga susunod na araw. Sana nga. O paano aalis na ako? Salamat sa oras ninyong dalawa. Tumalikod na si Aling Berta at naglakad siya palayo. Nagkatinginan kami ni Eman at nanlaki ang mga mata niya. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Dapat na talaga magpakilala ang tatay mo na siya ang pumatay dun sa aswang. Sayang yung pabuya ni Ma'am Berta. Ang galante pala talaga ng matandang yun. Magkano kaya ang pabuyang ibibigay niya, no? Nakakapanghinayang kasi alam ko na kahit gaano pa kalaki ang pabuyang ibibigay ni Ma'am Berta ay hindi pa rin sasabihin ng tatay ko na siya ang pumatay dun sa aswang. Kilala ko yun eh. Hindi siya mukhang pera na kagaya mo. Aray ko naman. Talagang ako lang ang mukhang pera. Hindi ba pati rin naman ikaw? Pero pera biro, Chong. Kausapin mo si Man Danilo at kumbinsihin mo siya magpakilala. Malay mo, milyon-milyon pala yung pabuyang ibibigay sa kanya ni Ma'am Berta. Eh di bigla kayong yayaman kapag nagkataon. Maka milyon-milyon ka naman. Sigurado ako na hindi aabot sa ganun ang pabuya ni Ma'am Berta. Kahit na pa eh. Sabihin na natin hindi nga milyon-milyon. Pero pera pa rin yun. Baka ito na yung sinasabi mong swerte na hinihintay mo para yumaman kayo. Napaisip ako sa sinabing yun ni Eman. May punto naman kasi ang sinabi niya. Maaaring hindi man ganun kalaki ang perang ibibigay ni Ma'am Berta ay paniguradong makatutulong pa rin yun ng malaki sa amin ng tatay ko. Kaya nang sandaling yun ay nagdesisyon na kong kausapin si tatay tungkol sa bagay na yun. Pagka-uwi ko sa bahay, kinagabihan, ay naabutan ko si tatay na nanonood sa telebisyon. Nagmano ko sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Kumusta na ngayon dun sa terminal? Okay na po, tay. Ang dami nga pong hindi makapaniwala na aswang pala yung pumapatay doon. Kahit nga po yung mga pulis eh. Duda pa na aswang yung nakita nilang bangkay kanina eh. Hindi na ako nagtaka kung bakit marami pa rin ang hindi naniniwala sa aswang. Moderno na kasi ang panahon ngayon at ang mga ganong nilalang ay talagang mahirap ng paniwalaan. Pero tay, alam mo ba? Ang daming gustong malaman kung sino ang pumatay dun sa aswang. Lahat po sila, tay. Sobrang hanga sa ginawa nyo. Wala akong balak na magpakilala sa kanila. Sapat na sa akin na nagawa ko ang parte ko. Sandali. Huwag mong sabihin na sinabi mo sa kanila na ako ang pumatay sa aswang. Hindi po, no. Kay Eman ko lang po sinabi kasi kahit hindi ko naman sabihin sa kanya, ay alam niya na ikaw ang gumawa nun. Saka wala po tayong dapat na ikabahala kay Eman kasi kahit ganun yun, ay hindi naman yung chismoso. Siguraduhin mo lang na si Eman lang ang makakaalam na ako ang pumatay dun sa aswang. Ayoko ng atensyon. Pero kahanga-hanga naman po kasi talaga ang ginawa nyo, tay. Kahit nga po yung bagong operator ng jeep na si Ma'am Berta ay saludo po sa inyo, tay. Ang sabi po niya ay gusto niyang bigyan ng pabuya yung pumatay dun sa aswang kasi kabayanihan daw po ang ginawa nun. Tay, ano kaya kung magpakilala kay Ma'am Berta?
Sayang kasi yung pabuyang ibibigay niya eh. Hindi ako interesado sa pabuya. Kahit gaano pa kalaki yun. Hindi ba? Dati ko pa sinasabi sa'yo na kapag tumulong tayo ay bukal dapat sa puso natin at hindi tayo hihingi ng kapalit. Hindi naman po tayo hihingi ng kapalit, tay. Kusa pong ibibigay ni Ma'am Berta yun. Sigurado po ako na makakatulong po sa atin na malaki yung perang ibibigay niya, tay. Kahit na, Miguel, ayokong masasanay ako na kada pagtulong na gagawin ko ay umaasa ako ng kapalit. Basta, okay na ako na ligtas na tayong lahat mula ron sa aswang na yon. Hindi ko na pinilit pa si tatay sa gusto kong gawin niya dahil alam ko na kahit na anong paliwanag ang gawin ko ay hindi na magbabago ang desisyon niya. Sobra talaga akong nanghinayang dahil sigurado ko na malaki sana ang maitutulong sa amin ng pabuyang ibibigay ni Ma'am Berta sa tatay ko. Inakala naming lahat na ligtas na kami sa aswang. Ngunit isang umaga ay nagulantang ang buong terminal ng jeep ng 2 bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Talayban. Wakwak ang dibdib nila at wala na ang kanilang mga puso. Malinaw na isa yung pag-atake ng aswang. Muli kaming binalot ng takot. Hindi ako makapaniwala na mauulit ang ganong patayan sa terminal. At isa lamang ang ibig sabihin nun. Hindi lang isang aswang ang umaatake sa terminal ng jeep. Pagka-uwi ko sa bahay, ay naabutan ko ang tatay ko na naghahasa ng itak sa kusina. Pinanood ko ang ginagawa niya. Hanggang sa pinahiran niya ng katas ng bawang ang itak. Ano pong gagawin mo, tay? Nakarating sa akin kanina na may pinatay na naman ng aswang sa terminal. Kaya tutugisin ko yung aswang na yon. Grabe talaga ang balita dito sa atin. Ang bilis kumalat. Ikikwento ko pa nga lang sana sa inyo ang tungkol dun eh. Mamaya na tayo mag-usap dahil nagmamadali na ako. May pakiramdam ako na aatake ngayong gabi yung aswang na yon. Sandali lang po. Paano po kung hindi lang isang aswang ang makakaharap nyo ngayong gabi, tay? Baka po kapag 2 o higit pa hindi nyo na po kayanin yun. Kung pumayag ka lang sanang magsanay sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi ko to mag-isang gagawin. Sige na, nasasayang ang oras ko. Aalis na ako. Tay, mag-iingat ka. Hihintayin ko po ang pagbabalik nyo. Hindi na nagsalita si tatay at dire-diretso na siyang lumabas ng bahay habang dala ang itak. Sinundan ko siya ng tingin at hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako ng sandaling yon. Kahit alam ko na kayang makipaglaban ni tatay sa aswang. Kahit inaantok na ako, ay pinili ko pa ring huwag matulog. Gusto ko ay gising ako kapag nakauwi na ang tatay ko. Gusto kong makasiguro na ligtas siya at walang masamang nangyari sa kanya. Hindi ako mapakali at panay ang lakad ko sa loob ng bahay. Sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, pero hindi pa rin umuuwi ang tatay ko. Iba na talaga ang pakiramdam ko ng oras na yon. Kaya nagdesisyon akong magtungo sa terminal ng jeep. Dahil ayokong mag-isa kong magtungo roon, ay pinuntahan ko si Eman sa bahay nila. Kahit inaantok pa si Eman, ay sinamahan niya ako. Pagdating sa terminal ng jeep, ay agad naming nakita ang 2 walang buhay na aswang na puno ng taga at saksak. Si Mang Danilo ba ang pumatay sa mga aswang na yan, Chong? Sino pa ba? Siya lang naman ang nakikipaglaban sa aswang, di ba? Pero nasaan kaya si tatay? Bakit kaya hindi pa rin siya umuwi? Hindi kaya nasa bahay niyo na siya ngayon? Baka nagkasalisi kayo. Imposible. Di sana nakasalubong natin siya kanina nang papunta tayo dito. Luminga kami sa paligid hanggang sa nakita ko si tatay na nakaupo sa lupa habang nakasandal sa nakaparadang jeep. Nagmamadali akong lumapit sa kanya habang nakasunod naman sa akin ang kaibigan ko na si Eman. Nagimbal ako nang makita ko na duguan si tatay. Napakarami niyang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bumangon ang labis na pag-aalala sa akin at naiiyak kong hinawakan ang kanyang muka.
Tay! Tay, gumising ka, Tay! Tay! May pulso pa siya, Chong. Siguro wala lang siya malay. Kailangan natin siya madala kagad sa ospital. Dito ka lang. Maghahanap lang ako ng pwede nating masakyan. Bilisan mo, Eman! Bilis! Nagmamadaling umalis si Eman at ako naman ay naiwan sa tabi ng tatay ko. Maingat kong hinawakan ang isa niyang kamay at doon na tuluyang kumawala ang mga luha ko. Awang-awa ako sa kanya dahil ang gusto lang naman niya ay maging ligtas kaming lahat. Pero ganun pa ang nangyari sa kanya. Tay, kumapit ka lang, Tay. Huwag niyo po akong iiwan, parang awa niyo na, Tay. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala ka. Tay, huwag ka munang mamamatay. Tibayan niyo po ang loob niyo. Napalingon ako sa aking kaliwa nang nakita ko si Eman na tumatakbo palapit. Sa likuran niya ay merong isang pulang kotse na nakasunod. Miguel, meron na magdadala sa tatay mo sa ospital. Si Ma'am Berta. Ano? Paano si Ma'am Berta? Nakita ko kasi na may nakaparadang kotse sa labas itong terminal eh. Tapos kinapalan ko na mukha ko na humingi sa kanya ng tulong. Nagulat ako na si Ma'am Berta pala ang driver. Huminto na ang kotse at mula sa bintana sa tabi ng driver's seat ay sumilip si Ma'am Berta. Bilisan nyo na. Isakay nyo na siya dito sa kotse ko. Madali kayo. Maingat naming pinagtulungan ni Eman na buhatin si tatay. Isinakay namin siya sa backseat. Sa unahan umupo si Eman habang ako naman ay sa tabi ng tatay ko. Agad namang pinaandar ni Ma'am Berta ang sasakyan. Si Eman ang nagturo sa kanya kung saan ang pinakamalapit na ospital. Ano ba kasing nangyari? Bakit ang sabi sa akin ni Eman ay nakipaglaban daw sa aswang ang tatay mo, Miguel? Totoo po yun, Ma'am Berta. Napatay po niya yung dalawang aswang. Pero mukhang bago niya po yung nagawa ay nasugatan muna siya ng sobra. Pasensya na po pala kayo kung naabala namin kayo at nalagyan po ng dugo ni tatay itong kotse niyo. Huwag mong isipin yan. Ang importante ay madala kagad natin sa ospital ang tatay mo. Pero sandali lang. Ibig bang sabihin yan ay ang tatay mo rin ang pumatay doon sa isa pang aswang? Opo, Ma'am Berta, gano'n na nga. Si tatay rin po ang pumatay doon. Aba, tatay mo naman pala ang nakikipaglaban sa mga aswang. Pero bakit nung tinanong kita kung kilala mo ang pumatay sa aswang, ay sinabi mong hindi mo alam? Ayaw po kasi ni tatay na ipaalam sa lahat na siya po ang may gawa nun. Sapat na po sa kanya na maging ligtas ang lugar namin. At hindi na po niya kailangan ng papuri. Kahit hindi ko kilala ang tatay mo, ay masasabi ko na isa siyang mabuting tao. Malapit na ba rito yung ospital, Eman? Malapit na po. Lumiko po kayo dyan sa kanan tapos dire-diretso lang po. Pagliko namin sa kanan, ay natanaw na namin ang isang ospital. Mas lalong binilisan ni Berta ang pagpapatakbo ng kotse hanggang sa nakarating na kami sa aming pupuntahan. Nauna na akong bumaba para humingi ng tulong sa mga nurse. Agad namang kumilos ang mga nurse para madala si tatay sa emergency room. Habang nasa loob ng emergency room si tatay, ay hindi ako mapakali. Panay ang lakad ko habang taimtim na nagdadasal na sana ay magawang makaligtas ni tatay. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay ni Aling Berta sa balikat ko. Kumalma ka, Miguel. Sigurado ko na makakaligtas ang tatay mo. Hindi ko po kasi kaya mag-alala sa kanya. Ang gusto lang po niya ay matulungan tayong lahat. Pero bakit ganun po nangyari sa kanya? Dahil hindi natin hawak ang ating kapalaran. Pero sigurado ko na mabubuhay pa siya at magkakasama kayo na matagal. Pero matanong ko lang, ano ang pumasok sa isip ng tatay mo at naisipan niyang makipaglaban sa mga aswang? Dati po kasing manunugis ang tatay ko. Yung nakikipaglaban po sa mga aswang. Kahit nga po ako nagulat na meron po pala siyang ganung kakayahan. Kung ganon, may kalaman pala talaga ang tatay mo pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang.
Napakaswerte pala ng lugar ninyo. Dahil meron kayong kagaya niya na handang ibuwis ang sarili niyang buhay para sa mas nakararami. Bilang ganti sa kanyang kabayanihan, ay ako na ang bahalang magbayad ng babayaran niyo dito sa ospital. Naku ma'am, wag po. Nakakahiya naman po sa inyo ma'am. Ano ka ba, Chong? Huwag ka na nga maiya. Si Ma'am Berta na nga nagsabi eh. Saka, sa tingin mo ba ay kaya mong bayaran ang magiging bill nyo rito sa ospital? Siguradong malaki yan, Chong. Pumayag ka na, Miguel. Ang mga kagaya ng tatay mo ay dapat na tinutulungan. Paraan ko na rin ito ng pasasalamat sa kanya at makabawas sa mga iisipin ninyo. Sige po Ma'am Berta. Kahit nakakahiya, tatanggapin ko na po ang tulong nyo. Maraming salamat po ma'am ha. Talagang napakabuti nyo po. Kahit hindi nyo pa po kami masyadong kilala tinutulungan nyo pa rin po kami. Wala ka naman. Basta wag ka na mag-alala. Tumahan ka na. Makakaligtas ang tatay mo. At makakasama mo pa siya ng matagal na panahon. Kahit papano, ay nabawasan ang pag-aalala ko dahil sa mga sinabi ni Ma'am Berta. Sandali niya kaming iniwanan dahil aniya ay kailangan muna niyang umuwi. Nangako siya na babalik siya sa ospital upang iabot ang tulong na kailangan namin. Grabe talaga si Ma'am Berta, no? Napakabait niyang tao. Para siyang anghel na ibinagsak ng langit. Sinabi mo pa, mabuti na lang talaga at naroon siya sa labas ng terminal kanina. Dahil kung hindi, ay baka hindi na natin nadala rito sa ospital si tatay. Pero ano kayang ginagawa rin ni Ma'am Berta, no? Nang ganung oras. Nakakapagtaka lang na nandun siya. Anong ibig mo sabihin, Eman? Wala naman. Pero hindi ka ba nagtataka kung anong ginagawa ni Ma'am Berta sa labas ng terminal? Kahit alam niya na may mga aswang sa lugar na yon? Bakit kung makapagsalita kay parang iniisip mo na may masama siyang ginagawa ron? Magpasalamat na lang tayo na nandun siya at tinulungan niya tayo. Wala akong iniisip na masama sa kanya. Nagtataka lang ako. Pero hayaan na nga natin yun. Tama ka rin naman sa sinabi mo na mabuti at naroon siya. Kasi nang dahil sa kanya, nadala natin kagad si Mang Danilo dito sa ospital. Hindi ko na pinansin ang sinabing yun ni Eman dahil ang utak ko ay nasa pag-aalala para sa tatay ko. Nagtungo muna ako sa maliit na chapel sa ospital at doon ko ipinagdasal ang kaligtasan ni tatay. Tinupad ni Ma'am Berta ang pangako niya sa amin. Bumalik siya sa ospital at nang sandaling yon ay ligtas na si tatay mula sa bingit ng kamatayan. Nagpasalamat ako dahil sinabi ng doktor sa akin na lahat ng sugat ni tatay ay hindi ganun kalalim. At kaya ito nawalan ng malay ay dahil sa dami ng dugo na nawala rito. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na si tatay ng ospital at sa bahay na siya nagpagaling. Binayaran na ni Ma'am Berta ang lahat ng dapat naming bayaran sa ospital. Sinabi ko na babayaran ko yun sa kanya ng paunti-unti. Pero mariin siyang tumanggi. Gustuhin ko man na bantayan si tatay sa bahay ng 24 oras ay hindi pwede. Kailangan ko kasing magtrabaho para merong kaming kakainin. Isang umaga, habang nasa terminal ako ng jeep, ay lumapit sa akin si Eman. Kumusta na pala si Mang Danilo, Chong? Ayun, medyo okay na siya ngayon. Mabilis gumaling ang mga sugat niya kasi sinasabayan niya ng mga halamang gamot eh. Iba talaga kapag albularyo, no? Kahit sarili ay pwedeng gamutin. Bakit kasi ayaw mo pa magpaturo sa tatay mo sa panggagamot? Para naman may iba ka pang pagkakakitaan. Sa ngayon, Chong, wala pa akong balak na pag-aralan ng albularyo na yan. Alam mo kasi, napakagaling na manggagamot ng tatay ko. Paano? Kung di ko yung magawang pantayan, hindi lang ako mapapahiya, kundi pati na rin si tatay. Teka nga, bakit kasi ang nega mo mag-isip? Bakit ang tatay mo? Sa palagay mo ba, nung nagsisimula pa lang siyang manggamot, ay magaling na agad siya? Siyempre sa una, ay hindi mo talaga mapapantayan ang galing niya. Pero kapag tumagal, sigurado ako na makikilala ka rin kagaya ng tatay mo.
Magsasalita pa sana ako nang napansin ko ang 3 jeepney driver sa hindi kalayuan. Matalim ang mga mata nila habang nakatingin sa amin ni Eman. Eman, tignan mo yung 3 driver na yun, oh. Ang sama ng tingin sa atin, ah. Alin? Yung mga nasa tindahan niya Alinchona? Hindi ba mga driver yun ng mga jeep ni Mamberta? Oo nga, parang gustong magamo ng suntukan kung makatingin eh. Di na mo, ang talim makatitig eh. Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin ng mga yan at baka mapaaway ka pa. Para namang kaya mo silang 3. Pero alam mo ba, Chong? May narinig ako na nababawasan na yung mga driver ng jeep na pagmamayari ni Mamberta. Yung 3 na lang na yan ang natitira. Ibig sabihin, 3 jeep na lang ni Mamberta ang bumabiyahe rito? Ganun na nga. Di ba nakapagtataka yun? Ewan ko, pero parang wala namang mali ron. Nangyayari talaga ang ganyan, di ba? Ako nga eh. Oh, naging barker na lang. Pero dati, jeepney driver din ako. Tinapos ko na ang pag-uusap namin ni Eman at bumalik na ako sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko ng mabilis yung 3 jeepney driver at hindi pa rin naaalis ang tingin sa akin. Kung bakit sila ganun makatingin sa akin ay wala talaga akong ideya. Nang panahon na yon ay inakala namin na tapos na ang problema namin sa mga aswang doon sa terminal ng jeep. Ngunit isang araw ay may natagpuan na namang patay sa terminal at sa pagkakataon na yon ay isa na namang babae ang naging biktima. Patuloy sa pag-iimbestiga ang mga pulis para matapos na ang patayan. Pero alam ko na hindi matatapos ang patayan hanggat hindi nauubos ang mga aswang na nasa lugar namin. Pinili kong wag ipaalam kay tatay ang tungkol sa pangyayaring yon. Alam ko kasi na kapag nalaman niya yon ay hindi niya mapipigilan ang sarili niyang makipaglaban ulit sa mga aswang. Natakot na ako na mangyari ulit yung nangyari sa kanya nung huling beses siyang nakipaglaban. Isang araw, nagdesisyon akong wag munang magtrabaho para bantayan ko si tatay kahit buong araw lang. Napakasaya ko dahil muli ko siyang nakasalo sa almusal. Matagal na kasi kaming hindi sabay na kumakain dahil sa trabaho ko. Kumusta na pala ngayon doon sa terminal, anak? Wala na bang patayan na nangyayari doon? Wala na po, tay. Siguro po, huling mga aswang na po yung 2 napatay niyo doon. Sana nga'y huli na sila. At sana'y wala ng aswang ang umatake sa terminal. Ang hirap kasi sa mga pulis na yan. 3 bangkay na ng aswang ang nakikita nila. Pero ayaw pa rin nilang maniwala na aswang ang pumatay doon sa mga biktima. Tay, wag na nga po natin pag-usapan yan. Tay, kumusta na po pala mga sugat nyo? Eto, nakikita mo naman na medyo natutuyo na yung iba. Bukod kasi sa mga gamot na inireseta sa akin ng doktor, ay ginagamot ko rin ang mga to ng halamang gamot. Pero sigurado ka bang hindi ka muna magtatrabaho ngayon, anak? Opo. Babantayan ko muna kayo. Saka nakita ko po na tambak na po mga labahan natin eh. Ayoko naman pong kayo pa rin po maglalaba. Nagpapagaling pa po kayo ng mga sugat nyo. Sayang naman ang kikitain mo ngayong araw. Kaya ko naman ng gumawa ng mga gawaing bahay eh. Sa gitna ng pag-uusap namin ni tatay, ay biglang dumating ang kaibigan kong si Eman. Humahango siya at alam ko na may masamang balita siyang sasabihin. Ano ba nangyari sa'yo, Eman? Para kang hinahabol ng aswang kahit tirik ang araw, ah. Hinanap ko po kasi doon si Miguel sa terminal. Tapos, may nakapagsabi po sa akin na hindi siya papasok ngayong araw kaya pinunta ko siya rito. Miguel, may pinatay na naman yung aswang doon sa terminal. Yung tindera ron sa karinderya kung saan tayo kumakain palagi. Grabe na talaga ang nangyayari doon. 2 araw pa lang nakakalipas simula lang may pinatay na babae. Nasundang kaagad ng isa pa. Chong, may aswang pa rin sa terminal. Hindi pa rin sila nauubos. Gusto kong busalan ng pandesal ang bunganga ni Eman ng mga sandaling yon.
para huminto siya sa pagsasalita pero hindi ko na nagawa. Tumingin si tatay sa akin at napayuko ako dahil sa pagkapahiya. Sa sinabi kasi ni Eman ay nalaman ni tatay na nagsisinungaling ako. Teka, sandali. Wala man lang ba kayong sasabihin? Bakit ang tahimik nyo? Ito kasing kaibigan mo, Eman, nagsinungaling sa akin. Ang sabi niya ay okay na ang sitwasyon ngayon doon sa terminal. Wala na raw pag-atake ng mga aswang. Tapos malalaman ko sa'yo na may 2 na palang pinatay pagkatapos ng huling beses akong nakipaglaban. Maganda naman po ang intensyon ko, tay. Kung bakit di ko sinasabi sa inyo na may pinatay na naman doon sa terminal. Alam ko kasi na kapag nalaman nyo na may aswang pa rin doon ay makikipaglaban na naman kayo. Natatakot na po akong maulit yung nangyari nung huli. Paano po kung hindi ka na makaligtas? Tay, ayoko mawala ka. Hindi pa ako handa. Ikaw naman, Eman, bakit walang preno yung bunganga mo? Aba, wala kayang sinabi sa akin na huwag ko sasabihin kay Danilo na may patayan pa rin doon sa terminal. Malay ko ba? Kung sinabihan mo ako sana, hindi ko yung sasabihin sa kanya. Sana kasi nag-iisip ka rin. Hindi ko na kailangan sabihin sa iyo yun. Dahil alam mo naman ang gagawin ni tatay kapag nalaman niya na hindi pa rin nauubos sa mga aswang, di ba? Tama na yan. Huwag na kayong magtalo. Dahil hindi ako nagagalit. Naiintindihan kita, Miguel, anak. Alam ko na ayaw mo ako mapahamak ulit. Pero hindi ko kayang walang gawin habang alam ko na maaaring madadagdagan pa ang biktima ng mga aswang. Tay, ibig niyo sabihin makikipaglaban na naman po kayo? Huwag na po, tay. Ako na po nakikiusap sa inyo. Hindi pa nga masyadong magaling ang mga sugat niyo eh. At hindi ka pa nakakabawi sa lakas mo tapos lalabang ka na naman. Tama na, tay, wag na po. Kung hindi ako makikipaglaban, Miguel, sino ang haharap sa mga aswang? Sige nga. Ako po. Ikaw? Nagpapatawa ka ba? At paano mo haharapin ang aswang kung hindi ka nagsasanay sa pakikipaglaban? Ang pagtugis sa mga aswang ay hindi katulad ng pakikipag-away mo sa kanto, Miguel. Kailangan mo ng sapat na kaalaman para manalo sa mga aswang. Di magsasanay po ako. Sanayin niyo po ako, tay. Para ako na po ang haharap sa mga aswang. Basta, huwag po muna kayo makikipaglaban. Matiim akong tinignan ni tatay na para bang inaalam niya kung seryoso ako. Sa sinabi ko, hindi ako kumurap at sinalubong ko ang mga mata niya. Kailan mong gusto magsanay? Kahit ngayon na rin po, tay. Total, wala naman po akong trabaho ngayon eh. O sige, kung desidido ka, kunin mo ang itak sa kusina at magpunta ka sa likod ng bahay natin. Hintayin mo ko ron. Sige po. Tumalima ako sa utos ni tatay. Pagkakuha ko ng itak sa kusina ay nagpunta kagad ako sa likod ng bahay namin. At sinundan naman ako doon ni Eman. Chong, sandali lang. Seryoso ka? Sigurado ka ba talaga dyan sa gagawin mo? Ikaw? Ikaw ang haharap dun sa mga aswang? Kasalanan mo to eh. Ang daldal mo kasi. Bakit kasalanan ko? Ikaw tong nagdesisyon yan eh, hindi naman ako eh. Nandahil kasi sa'yo. Nandahil sa kadaldalan mo, ay nalaman ni tatay na may mga pinatay na naman ng aswang dun sa terminal. Alam mo, Chong, ikaw naman, kahit di ko yun sabihin sa kanya, ay malalaman at malalaman niya pa rin yun. Para namang hindi mo alam na napakabilis kumalat ng balita dito sa lugar natin. Pero Chong, matanong lang kita. Ikaw ba bukal ba talaga sa kalooban mo yung desisyon mo na yan? Makikipaglaban ka talaga sa aswang? Hindi nga eh. Napilitan lang ako eh. Kesa naman si tatay makipaglaban sa mga aswang, di ba? Mahina pa siya. Mas mabuti nang ako na lang. Kasi ngayon, mas malakas ako sa kanya, sigurado ako dun. Naputol ang pag-uusap namin ng kaibigan kong si Eman nang dumating na si tatay. Sinabi niya sa akin na sisimulan na namin ang pagsasanay. Sa una, ay itinuro niya sa akin ang tamang paghawak sa itak. Sunod ay ang iba't ibang uri ng pag-atake at pagdepensa
at kung paano paganahin ang iyong pakiramdam. Sinabayan ko siya sa bawat galaw niya at aminado ko na iniisip ko na madali lang yon, pero nagkamali ako. Kung iisipin kasi ay simpleng sandata lamang ang itak, pero kapag gagamitin na pala yon sa pakikipaglaban sa mga aswang ay nagiging mahirap na yung gamitin. Makalipas ang ilang oras, nang matapos na ang aming pagsasanay para sa araw na yon, ay labis ang pagod na aking naramdaman. Ngunit ganun pa man, inisip ko na kailangan ko yung gawin upang mailayo ko ang tatay ko sa panganib kapag siya ulit ang nakipaglaban sa mga aswang. Nang sumunod na araw, ay maaga akong nagising para magsanay kahit mag-isa lang ako. Ginawa ko ang mga itinuro sa akin ni tatay. Nang mga sandaling yon, ay naramdaman ko na unti-unti ko nang nagugustuhan ang aking ginagawa. Napahinto ako nang narinig ko ang boses ni tatay. Magaling. Mabuti naman at nagkukusa ka magsanay kahit hindi mo ko kasama, anak. Kayo pala, tay. Siyempre, naisip ko na kailangan ko po kagad maging mahusay lalo na't nag-ahabol po tayo ng oras. Pero sa tingin niyo po ba, handa na po ba ako makipaglaban sa mga aswang? Sa tingin ko ay pwede ka na makipaglaban, ha? Kahanga-hanga ka nga eh. Dahil mabilis mong nakuha ang mga itinuro ko sa'yo. Pero siyempre, iba pa rin kapag nasa mismong aksyon ka na. Oo nga pala, anak. Hindi ka ba papasok sa trabaho mo ngayon? Magtatrabaho po ako ngayon, tay. Pagkatapos natin mag-almusal, ay saka po ako pupunta sa terminal. May nagsabi nga rin po kasi sa akin na kulang daw po ng driver. Baka ako po magmaneho. Sa bagay, dati ka naman jeepney driver eh. O sige na, kumain na tayo. Nakahanda ng almusal natin. Sumunod ka na. Pagpasok ni tatay, ay agad naman akong sumunod sa loob ng aming bahay para kumain ng almusal. Pagkatapos ng almusal, ay naligo ako ng mabilis at nag-ayos ng sarili. Saka ako nagtungo sa terminal ng jeep para magtrabaho. Habang naglalakad, ay nakita ko si Berta sa hindi kalayuan. Naisip ko na kausapin siya para sabihin na medyo okay na si tatay, na medyo magaling na ito. Ngunit nagtaka ko dahil nagtungo si Ma'am Berta sa dulong bahagi ng terminal. Lumiko siya sa likod ng isang abandonadong tindahan. Sinundan ko siya roon. Pagsilip ko, ay nakita ko nakausap ni Ma'am Berta ang isa sa mga driver ng jeep na pagmamay-ari niya. Pinakinggan ko sila. Hindi na maaari ito. Kailangan na natin patayin ang mag-amang sina Miguel at Danilo. Masyado na silang sakit sa ulo ko. Kung alam ko lang na merong manunugi sa lugar na ito, ay di na lang sana tayo dito nagpunta. Kailan natin sila papatayin? Mamayang gabi, kailangan lang nating ipaghiganti ang mga alagad ko na pinatay ni Danilo. At pagkatapos, ay aalis na tayo sa lugar na ito. At lilipat na tayo sa ibang lugar. Pero kung gusto nyo patayin si Danilo, bakit nyo pa siya tinulungan na na-hospital siya? Dahil naipit ako sa sitwasyon. Humingi sila ng tulong sa akin at sinadya kong sobrahan ang pagtulog ko para hindi sila makahalata na tayo ang mga aswang na pumapatay dito sa terminal at sa baryo nila. Basta, ang gusto ko ibaganda kayo. Babayang gabi, ay doon natin sila papatayin sa mismo bahay nila. Masusunod, Ma'am Berta. Gagawin ko ang lahat at kung may pagkakataon, papatayin ko ang mag-ama na yun. Nanginig ang buong katawan ko sa narinig ko. Napaatras ako at nagmamadali akong tumakbo palayo. Hindi ako makapaniwala na ang mabait na si Ma'am Berta ay isa sa mga aswang na pumapatay sa terminal ng jeep.
Nagkaroon ako ng hinala na siya rin ang pinuno ng mga aswang dahil may paggalang ang pakikipag-usap sa kanya nung jeepney driver. Hindi ko na tinapos ang trabaho ko sa araw na yon. Umuwi na kagad ako sa bahay at pagdating ko ron ay agad kong sinabi kay tatay ang lahat ng aking nalaman. Maging siya ay hindi rin makapaniwala sa aking nasaksihan. Kung gano'n, si Berta nga ang pinuno ng mga aswang na pumapatay sa terminal at sa baryo ito. At nagpapalipat-lipat sila ng lugar para makapambiktima ng mga tao. Mga salot sila. Pues, ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila ng lugar na napili. Tay, ano pong gagawin natin? Ano pa nga ba? Haharapin natin sila mamayang gabi. Tatapusin natin sila. Hindi natin pwedeng hayaan na magtagumpay sila sa plano nilang pagpatay sa atin. Kinabahan ako ng sandaling yun. Pero alam ko sa aking sarili na wala akong magagawa kundi ang makipaglaban sa mga aswang. Kailangan naming ipagtanggol ang aming sarili. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na ang dilim. Tahimik kaming naghintay ni tatay sa pagdating ng mga aswang. May hawak akong matalas na itak habang si tatay ay isang sibat na gawa sa kawayan ang tangan. Nang sandaling yun, parehas naming pinahiran ng katas ng bawang ang aming mga armas nang sa ganun ay mas maging epektibo at mas masaktan ang mga aswang. Maya-maya ay may kakaiba akong naramdaman. Tila ba uminit ang paligid at naging maalinsangan hanggang sa may parang naglalakad na sa ibabaw ng aming bubungan. Anak, maganda ka. Talasan mo ang pakiramdam mo. Nandito na mga pesting aswang. Bago pa man ako makapagsalita, ay biglang nagiba ang malaking bahagi ng aming bubong. Mula roon ay nakapasok ang 3 aswang. Agad naming hinarap ni tatay ang mga aswang at ginawa namin ang lahat para matalo sila. Ang isa ay hindi na kagad nakaporma dahil sa sinibat kagad ito ni tatay sa tapat ng puso nito. Isang aswang ang sumugod sa akin. Umiwas ako at ginilitan ko siya sa liig gamit ang aking itak. Hindi pa ako nasiyahan at sinaksa ko siya sa mismong tapat ng kanyang puso at pinagdiinan ko yon sabay tulak sa kanya para siya ay bumalandra sa lupa. Akma namang kukunin ni tatay ang sibat na nakatusok sa katawan ng aswang nang sunggaban siya ng natitirang aswang. Nagawang kagatin ng aswang si tatay sa bandang leeg niya. Nagdilim ang paningin ko at walang pangingiming itinarak ko ang itak sa bunbunan ng aswang na agad niyang ikinamatay. Tay! Diyos ko! Ang lalim po ng sugat ko sa leeg ah! Huwag mo kong alalahanin, anak. Kaya ko pa. Si Berta, sa tingin ko, siya na lamang ang natitira, anak. Patayin mo na siya. Biglang pumasok mula sa sirang bubong ang isang babaeng aswang. Mahaba ang puting-puti niyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata na animo ay nagbabagang bolang apoy. Galit na galit siyang umangil nang makita niya ang mga walang buhay na aswang sa sahig. Lahat ng yun ay nakita niya na bumubula ang bibig habang nagkikikisay. Hindi maaari ito. Baga walang hiya kayong mag-ama kayo. Pinatay niyo ang mga natitira kong alagad. Hindi ko kayo mapapatawad. Papatayin ko kaya. Hayop kang matandang impaktang aswang ka. Kami pa talaga ngayon ang walang niya. Ikaw,
At ang mga alagad mong aswang ang walang niya. Ang galing mo magbait-baitan. Akala pa namin galing ka sa langit na ibinagsak dito sa lupa. Pero demonyo ka pala, hayop ka. Pumapatay ka ng mga inosenteng tao. Ano ba gusto mong gawin ka? Isa kong aswaga at nabubuhay ako para gawing pagkain ng mga tao. At ngayong gabi, ikaw na ba ang nakatangama mo? Ang gagawin kong hapon ay magpapakasasa ko sa inyong mga pusa. Tay, relax lang kayo dyan ha. Malaking kasalanan sa akin ng isang to eh. Akong bahala sa kanya. Ipaubaya niyo na po siya sa akin. Lalaslasing ko talaga ang lalamunan ng aswang na yan. Ang dami pa pa sinasabi. Sa tingin mo ba, kaya mo ako, Miguel? Hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Sa isang kisap mata, mabilis na sumugod si Berta papunta sa akin. Walang takot ko naman siyang sinalubong. Naging limitado ang galaw namin dahil nasa loob kami ng bahay at medyo may kasikipan doon. Nagpalitan kami ng pag-atake. Kuko niya, laban sa aking itak. Lahat ng itinuro sa akin ni tatay ay ginamit ko hanggang sa nagawa kong kalmutin ni Berta sa aking braso. Humalakak siya na para bang nanalo na siya. Habang tumatawa ang aswang, ay ibinato ko sa kanya ang itak ko at sakto naman na bumaon yun sa nakabuka niyang bunganga. Agad na natumba ang aswang at saka ko siya nilapitan. Hinugot kong itak sa bunganga niya at saka ko naman yun itinarak sa tapat ng puso niya. Pinagdiinan ko pa yun. Pagkatapos ay hinugot ko pa ulit. Hindi pa ako nasiyahan at ibinuhos ko ang lahat ng galit sa kanya at pinagsasasaksak siya sa kanyang dibdib at sa tiyan. Yan na ba? Yan na ba ang malakas na sinasabi mo, hayop kang walang yaka? Napakadali mo naman palang talunin. Ngayon, matatahimik ng baryo namin. Matatahimik ng terminal. Matatahimik na kaming lahat dahil tapos na ang kasamaan mo. Berta, wala ka nang mabibiktima pa. Hayop ka! Pagkatapos ko pang sabihin yon, ay itinarak ko pa ulit ang itak ko sa kanyang ulo at sentido. Lumabas doon ang malapot at itim na dugo. Sa gabing yon, ay tuluyan ang natapos ang kasamaan ni Berta. Agad kong nilinis at ginamot ang sugat sa leeg ni tatay. Pagkatapos nun, ay naghukay kami sa likod ng bahay at doon namin binaon ang bangkay ng mga aswang. Nilaliman namin yon, saka ko binuhusan ng gasolina at siniliban. At saka namin tinabunan ng lupa. Simula noon, ay tuluyan ng tumahimik ang terminal ng jeep at ang aming baryo at wala nang naitalang patayan. Hindi nagtagal, pumayag na akong turuan ako ni tatay sa panggagamot bilang isang albularyo. Araw-araw niya akong ginagabayan hanggang sa unti-unti ko nang natutunan ang lahat ng dapat kong malaman. Kalaunan, nakilala rin ako sa lugar namin dahil sa husay ko bilang isang albularyo. Doon ko nakita ang totoong layunin ko at yun ay ang tumulong at magpagaling ng mga taong may karamdaman. Mas lalo kaming naging malapit ni tatay sa isa't isa. At doon ko napagtanto na kahit na anong problema ang dumating, ay kayang-kaya naming malampasan basta't magkasama kami at nagtutulungan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan ngayon,
Pinatutunayan lamang na sa huli, ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng ugnayan ng mag-ama. Isang ugnayang hinubog ng pagmamahal, paggalang, at walang sawang pagtutulungan. Kapag ang ama ay nagsisilbing gabay at sandigan, at ang anak naman ay marunong makinig, umunawa at gumalang, ay nabubuo ang isang pundasyong hindi basta-basta matitinag ng kahit na anong pagsubok. At kapag ito ay nadagdagan pa ng isang mabuting kaibigan, isang taong hindi kaiiwan sa gitna ng dilim, handang sumuporta, umunawa at lumaban kasama mo, lalo pang tumitibay ang samahan na para bang isang pader na hindi kayang gibain ng anumang puwersa, kahit na ito pa ay puwersa ng mga aswang. Sa paglalakbay natin sa buhay, hindi naman talaga maiiwasan ang mga pagsubok na tila ba mga kampon ng kadiliman, mga takot, mga problema, at unos na sumusubok wasakin ang inyong samahan. Minsan pakiramdam mo ay mas napapaligiran ka ng pangamba na para bang may mga aninong tulad ng aswang na gustong sumira sa inyong lakas ng loob. Ngunit tandaan mo, hanggat kayo ay magkasama, nagtutulungan at may paggalang sa isa't isa, walang kahit na anong kadiliman ang makakatalo sa liwanag na nagmumula sa inyong pagkakaisa at pagmamahalan. Tulad na lamang ng sinasabi sa Ecclesiastes 4:12, ang lubid na may 3 pisi ay hindi madaling mapatid. Ipinapaalala nito na ang pagsasama ng pamilya at tunay na kaibigan na pinagbubuklod ng pananampalataya ay nagiging sandata laban sa anumang pagsubok. Hindi man madaling harapin ang bawat laban, nagiging posible ang lahat dahil hindi ka nag-iisa. May kamay na handang humawak sa'yo, may pusong handang umunawa, at may Diyos na patuloy na gumagabay. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin, ang pagtutulungan ay hindi lamang simpleng pagkilos ng magkakasama. Ito ay pagpili na manatili, umunawa at magmahal kahit mahirap na. Ito ay paninindigan na hindi iiwan ang isa't isa sa gitna ng unos. Sapagkat sa mundong puno ng pagsubok, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pusong marunong makipagkapwa, magpatawad at manalig, at hanggang buo ang inyong samahan at matibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Walang kasamaan, kahit gaano pa ito kadilim, ang kailanman ay magwawagi sa kabutihan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil-hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.